Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong PhilHealth number online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin dito ang PhilHealth membership. At pagkatapos may makikita tayong ganito, hanapin at i-click lang natin itong online services under ng www.philhealth.gov.ph. And then mapupunta na tayo dito sa portal ng PhilHealth. So dahil gusto nating ipa-register yung PhilHealth number natin para makalagin tayo online, so hanapin at i-click lang natin itong member portal. So ito po yon. At mapupunta na tayo dito sa member portal login. So dito pwede kayong mag-login. Pero sa ngayon wala pa tayong account sa PhilHealth online. Kaya gagawa tayo, i-register natin yung PhilHealth number natin para makakreate tayo ng user ID at password. So i-click lang natin itong create account. At dito na tayo sa member portal account creation. So dito kailangan nating fill upan lahat. So make sure guys, lahat ng may mga asterisk na nakalagay, kailangan nyo talagang fill upan yan. Pero kung walang asterisk, optional lang yan, pwede nyong lagyan, pwede rin pong hindi. So ngayon dito na tayo sa baba, sa paglalagay ng PhilHealth Identification Number. So ilagay nyo po dito yung PhilHealth number ninyo. So take note guys, dapat meron na kayong PhilHealth number. Kasi ang video na to ay para lamang makagawa kayo ng user ID at password sa inyong PhilHealth account at makalagin kayo online. So ulitin ko, dapat meron na kayong PhilHealth account at gusto lang natin gumawa ng user ID at password para makalagin sa ating PhilHealth account online. So dito ilagay nyo na lang po yung PhilHealth number ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung last name at first name ninyo. So make sure tama yung pagkakalagay at hindi po magkakabaliktad. At pagkatapos dito naman sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So kayo nang bahalang maglagay, alam nyo na po yung date of birth ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng sex. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung kasarian ninyo. At sunod dito naman tayo sa paglalagay ng email address. So make sure guys, yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. So ulitin ko, dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend sila ng link doon. So bali ang link na yun po yung gagamitin ninyo para makakreate kayo ng PhilHealth online account. At next dito naman tayo sa paglalagay ng mobile number. So dito kailangan yung ilagay yung mobile number na active ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password. So gagawa tayo ng sarili nating password dito. So dapat daw yung password na ilalagay ninyo is minimum of 8 characters. So 8 letra at number lang dapat ang pinakamaliit. Tapos yung pinakamarami is 32 characters na letra at number. So dapat daw yung password na ilalagay ninyo ay may number from 0 to 9. Kahit isang number lang pwede na po. Tapos dapat meron daw na isang maliit na letra at isang malaking letra. So dapat may number, may maliit na letra at may malaking letra. At next dapat meron daw pong special characters kagaya ng mga nandito, yung asterisk, number sign, ganyan, dollar sign, percent sign, and basta ganyan nandito lahat guys. Ito yung mga special characters na kailangan ninyong ilagay, kahit isa lang sa mga signs or special characters na nandito. So pumili na lang kayo dyan. So for example na lang guys, kagaya sa akin, Doves tutorial, tapos yung D sa umpisa malaki, tapos lahat ng letra maliit na. So pwede po yan. Tapos kahit maglagay kayo ng isang number, 1 lang, tapos yung asterisk, pwede na po. So ganyan lang, pwede na yung password na yan. So kung nakagawa na kayo ng password guys, so make sure yung prepared password at confirmed password na ilalagay ninyo ay magkatulad lang para makaproceed po kayo. Kung hindi po yan magkatulad, kahit isang number or letra lang yung hindi magkatugma dyan, hindi po kayo makakaproceed. So dapat parehas po talaga lahat. At next dito tayo sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA.
So kung ano yung number na makikita ninyo dito sa box, yun po yung number na ilalagay ninyo dito. So madali lang naman kasi medyo klaro naman yung caption na nilalagay nila. Pero minsan talaga hindi klaro yung caption na nakalagay dyan. So pwede nyong i-click itong refresh captcha para mag-iba po yung mga numbers or code na nandito sa taas. At kung ano yung number or mga letra na nandito, makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito sa enter the number shown above. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-review nyo na po lahat yung mga fill upan ninyo kung tama ba lahat at wala bang mali. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong create account. So bali sa aking na-experience guys, pagka-click ko ng create account, ganito po palagi yung lumalabas, processing, please wait. So hindi talaga ako nakakapasok, then bumabalik siya dito. Then pagka-click ko ulit ng create account, bumabalik na naman siya sa processing, please wait. So kung naka-experience din kayo ng ganito at hindi talaga kayo nakakapasok, so i-close nyo yung Google Chrome ninyo or mga search engine na ginagamit ninyo, tapos mag-umpisa kayong mag-register ulit. Minsan kasi talaga may problema sa system nila, medyo marami yung gumagamit, kaya ganito yung na-experience ninyo. At pagkatapos kung nakaproceed naman kayo guys, at ganito yung makikita ninyo, there are no matching record for the information you have entered. So please check all the entries and try again. So kapag ganito, mag-create ulit kayo ng account. Tapos i-review nyo po lahat ng maigi yung mga information na ilalagay ninyo. Baka may mali lang kayong nilagay dati kaya hindi po nagkatugma yung record nila. Pero kahit ilang beses na kayong nag-create ng account at ganito palagi yung lumalabas, tapos na-review nyo naman, okay naman lahat yung mga information na nilagay ninyo, at ganito palagi yung nakikita, there are no matching record for the information you have entered. So mas maganda tawagan nyo na po yung customer service nila. Nandito po yung number para ma-assist po nila kayo. Pero kung okay naman lahat at nakaproceed kayo dito at ganito yung nakikita ninyo sa member portal account creation, may nakalagay dito activate your account. So para makaproceed daw kayo at makumpleto yung activation ninyo, may isinend sila na link doon sa email address na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng link doon. So hanapin nyo na lang po sa email ninyo yung sinend ni PhilHealth. Pero kung wala pa kayong nare-receive, mag-antay lang kayo ng ilang minuto or ilang oras, may marireceive din po kayong email doon at nandun po yung link. So ayun na nga, may nag-email na sa akin. So ganito po yung email nila. So you have successfully created an account in the PhilHealth member portal. So bali may link po silang nilagay dito at meron ding nakalagay na click here. So by the way guys, itong link na nandito guys, dapat i-click nyo to or na-activate nyo to within 24 hours kasi nag-e-expire po ang mga link na yan. Kung hindi nyo na-click within 24 hours, balik kayo sa pag-uumpisa ng create account. So pag mag-create kayo ulit ng inyong account, balik sa umpisa. So kung na-receive nyo na ang link na ito or email na ito, i-click nyo na po itong link na nandito sa baba or pwede rin itong click here na kulay blue na nandito. So ayun na nga, pagka-click ko ng link or yung click here, ganito na po yung nakita ko, account successfully activated. So activated na po daw yung account ko sa PhilHealth member portal. So meron na akong account, so pwede na tayong mag-login. So i-click na lang natin itong back to login. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa member portal. So dito pwede na tayong mag-login. So ilagay lang natin yung PhilHealth identification number natin. Tapos ilagay natin yung password na ginawa natin kanina. So dapat natatandaan nyo pa yung password na ginawa ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa enter the number shown above. So kung ano yung number na makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya yan, 4581, so yun po yung code na nakikita natin. So yun yung nilagay natin dito. So nakalagay na tayo ng PhilHealth number natin at yung password tapos yung CAPTCHA. So kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong login. At pagkatapos makikita nyo na po yung member information nyo dito. So nandito yung PhilHealth na identification number, last name, first name, middle name, extension name kung meron, tapos yung kasarian. So para makaproceed kayo, pwede nyo i-click itong tatlong dot dito sa taas. And then may makikita kayong member information, premium contribution, consulta,
Tapos makikita nyo rin dito yung user profile ninyo. So try natin i-click itong user profile. So dito pwede nyo pong makita yung PhilHealth Identification Number, yung email address, tapos yung mobile number ninyo. Tapos kung gusto nyo palitan yung password ninyo, pwede nyo pong i-click itong change password.